Walang kwentang bata, hindi nagtatrabaho, hindi nagluluto. Tumatakbo ka pa para sumayo dito. Tingnan mo, hindi kita palalampasin ngayon. Gusto ko talagang sumayaw. Pakiusap, hayaan mo na lang ako. Ikaw, karapat dapat ka ba? Alam mo, dahil sa pagsayaw, nawalang lahat sa akin. Sinasadya mong saktan ako, hindi ba? Hindi po, Nay. Hindi kita palalampasin. Walang hiya ka. Ito ang dapat sa'yo. Tingnan ko kung magkakasayaw ka pa. Nay, bakit hindi ako pwedeng mag-aral ng sayaw? Bakit hindi makuha yung ipagpatuloy ang pangarap ko? Dahil ikaw, anak ka niya. Noon, nagkaroon din ako ng minamahal at isang maliwanag na kinabukasan hanggang sa dumating siya. Si Zhang Renmei sa Moscow, isang natatay nagtapos sa pambansang akademya ng sayaw. Simula ngayon, siya nang magiging kapalit ni Xue. Tulungan mo siya para mas mabilis siyang maging handa para sa tropa ng sayaw na bumubuo ng bagong White Swan. Susunod ako sa utos ng grupo. Sinira niya ang lahat sa akin. Ang pagsasayaw ay parang pagsagwan ng pasalungat sa agos. Malaki ang naging pagbagsak mo kamakailan. Sa susunod na pagtanghal, si Renmei ang sasayaw. Kailangan mo mag-ensayo kasama si Renmei. Hindi kita masasamahan manood ng sine. Mas pagtuunan mo rin ang pansin ng pagsayaw. Mula sa bawat pagkakataong makatungtong sa entablado hanggang sa mas lalo na pupuntang oras ni Yawen, mga tingin, pagmamahal. Pero, para saan? Nagbigay ako ng sobra-sobra. Ngunit unti-unti ako nawala ng lahat. Ang binte ko! Nilakbay ko ang higit sa 10 pangnandas ng mga tinik upang makamit ang pangunahing posisyon sa tropa ng sayaw at maging kaagapan si Yawen. Ngunit siya, 2 buwan lang ang kailangan niya upang agawin ang lahat sa akin. Xue, Kapitan, Xue, maghiwalay na tayo. dahil ba kay Zhang Renmei? Sa puntong ito, hindi mo pa rin naiintindihan ang pagkakamali mo. Ang selos at ang paghihinala mo ang sumira sa'yo. Pero bago siya dumating, hindi ba maayos naman tayo? Renmei, maganda ang buhay mo. Maganda yung kapalaran. Samantalang ako, nagsigap at naghirap. Ibalik ko sa akin si Yawen. Hindi ko kayo mawala siya. Sa mga bagay ng pag-ibig, walang ibabalik o hindi ibabalik. Si Yawen ang pumili sa akin. Hindi mo na kailangan pang ipilit ito. Tigilan mong pagkukunwari. Inagaw mong minamahal ko. Kinuha mong entablado ko. Ginagamit mo ko bilang totoo para umangat. Alam niyang mahal na mahal ko ang entablado. Mahal ko si Yawen. Ngunit walang away ang kinuha ang lahat sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya ang dapat niyang pagbayaran. Nalagos ang sagot sa sinapupunan. Hindi na maisalba ang bata. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas niyo ang anak ko. Iligtas mo siya. Doktor, ang asawa ko. Kumusta ang asawa ko? Labis ang pagdurugo ng ina. Kung hindi agad maisasalo ng dugo, pati ang ina at ang bata, parang hindi malulugta. Ang bata ay pwedeng mawala. Pero hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Doktor, iligtas mo siya. Ang asawa mo ay may RS negative na dugo. Bihira ng blood clot niya. Kulang stock sa blood bank.
Kailangan pang maghanap sa oras na ito. Magkapareho sila ng blood type. Ginoong Liu, ikaw ang nagdala sa kanila rito. Si Zhang Ren lang asawa mo at si Liu Shuwei. Anong relasyon mo sa kanya? Sa sitwasyon ngayon, kailangan ng panatulot ng pamilya para sa pagsaloy ng dugo. Liu Yawen, gusto mo magsalin ako ng dugo sa kanya? Si Zhang Ren may na yan. Ang buhay niya ay mahalaga at ang buhay ko hindi ba mahalaga? Nagdadalang tao pa ako ng anak mo. Dahil may hindi masamang tao. Naging kami lang matapos tayo maghiwalay. At tungkol sa bata sa sinapupunan mo, alam mo kung paano mo nakuha yan. Alam mo sa sarili mo kung paano nangyari. Nalagas ang sagol sa sinapupunan. Hindi pinayagan ng tadhana ng batang yun ay manatili sa'yo sa isang ina tulad mo na isang demonyo. Liu Yawen, sinasabi ko sa'yo, hindi ako pumapayag. Hindi ko ibibigay ang dugo ko para kay Zhang Renmei. Kung may mangyari kay Renmi, ikaw ay isang mamamatay tao. Dapat magpasalamat ka. May pagkakataon ka pang magsisi. Mag-donate ka ng dugo o pumasok ka sa kulungan. Ikaw ang pumili. Ayoko! Hindi ko akalain kambal pala sila. Liu Yawen, Zhang Renmei. Hindi niyo inaasahan, hindi ba? Nagkamali ng diagnose ng doktor na yon. Nanghanap din ako ng isang babae. Sinira niyo ang buhay ko. Ngayon, ang pinakamamahal niya ang magbabayad. Ang anak niyo ay tuturing kong parang baboy o aso. Kasama ko siyang mamuhay sa putikan. At ang anak ko, siyang magiging prinsesa ninyo. Lumaki sa karangyaan at mamuhay ng masaya habang buhay. Huwag umiyak, baby. Kakargahin ka ni Mama. Mahal, nakapag-isip ka na ba kung anong ipapangalan mo sa anak natin? Kung susunod siya sa apelido ko, ang pangalan niya ay Zhang Shengsha. Sana ang baby ko ay maging katulad ng taginit. Maaliwalas at maliwanag. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Leiko. Gusto ko sa buong buhay mo, magdusa ka para sa akin. Shengsha. Halika dito. Katatapos ng tumawag ng advisor mo, sinabi niya sa akin na sa 7 projects mo, 100 lang nakuha mo. Ma, di ba art student naman ako? Yung mga academic subjects, hindi naman na ganun ka-importante, di ba? Eh yung art scores mo, maayos ba? Ang ilang magkilalang eskwelahan sa sining, hindi ka nakapasa. Nahihiya kong sabihin sa iba na ikaw yung anak ko. Ma, paano mo naman nasabi yan? Kung hindi ako anak mo, kaninong anak ako? At saka, hindi naman sa hindi ako nagsikap. Talaga lang hindi ako nakaperform ng maayos ngayon. Promise. Tingnan mo ito. Mga dokumento ng Moscow State Jazz Academy? Mga papeles ng admission? Ma!
Alam ko naman na mahal mo ako. Nag-donate pa ako na isang library para lang makuha ang slot na ito. Salamat, Mama. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Talagang nagiging suwail ka na? Pumasa ka sa Dance Academy ng palihim sa akin? Ipapakita ko sa'yo kung sinong masusunod sa bahay na ito. Ang Dance Academy ng probinsya ay pangarap ng napakaraming tao. Pinuri pa ako ng mga examiners. Pati ang mga kasamahan ko naiingit sa akin. Bakit ikaw lang ang paraya mo akong maging masaya? Ikaw ba talaga ang mama ko? Ang mukha mo, kagaya niya talaga. At talagang nandidiri ako. Zhang Renmei, hindi ko kaya na maging masaya ang anak mo. Walang utong na loob! Hindi pa nga tumutubo ng mais ang mga pakpak. Ayaw mo nagkilalanin ng ina mo. Nagipag-usap na ako kay Mangmo sa tindahan. 300,000 yuan na dote. Isipin mo na lang itong pagtanan ng utang na loob sa pagpapalaki ko sa'yo. Mangmo! Ma! Pwede na nga maging tatay ko si Mangmo. Pasensya na, Ma. Hindi ko kayo magpakasa sa matandang lalaki. Magtatrabaho ko para sa pang-tuition ko. Hindi kita pabibigatin. Kapag nakatungtong ako sa entablado, imbitahan kitang manood. Ma, hayaan mo kung tuparin ang pangarap mong hindi mo maabot. Pasensya na, Chairman. Ang bone marrow transplant ni Young Master, lumabas na ang resulta ng compatibility. Ang compatibility rate ng mga kadugo, kailangan namin maghanap sa buong bansa sa Bone Marrow Donor Registry. Paano nangyari ito? Meron pong isang bagay na sa tingin ko ay dapat yung malaman. Ang compatibility rate ni Young Master at Young Miss ay mas mababa kaysa sa karaniwang magkapatid. Kung kayo po'y nababahala, Imposible yan. Si Hayang ay ako mismo nagpalaki. May nanala siya sa talampakan. Mula pa pagkabata ay nandoon na. aalamin ko agad. At lalong lumalala ang mga komplikasyon ni Hayang. Nakaupo na lang siya sa wheelchair. Maghanap ka ng maaasahang tao na personal na makaalaga sa kanya. Opo. Miss, bakit hindi mo subukan? Medyo hihikan nga lang ang pamilyang to, pero malaki ang bayad. Magkano? 100,000. Ang ganda ng bakuran nila. Mas malaki pa kasi sa buong baryo. Ang anak nila siguro hindi kailangan mag-alala sa bahay sa eskwela. Di tulad ko. Maingat ka sa ginagawa mo. Mas magaling ka pa sa kanila. Salamat po sa papuri, Ginoo. May problemang pa ng mama ko. Kaya palagi ko siyang minamasay sa bahay. Maswerte ang mama mo. Kuya! Kuya! Tara na! Manood tayo ng sine. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa bahay namin? Miss, inutusan ako ng chairman na humanap na mag-aalaga kay Young Master. Itong babaeng ito ay isa sa mga aplikante ngayong araw. Aalaga ng kuya ko? Nandito naman ako. Siya, tama na. Di ba aalis ka para mag-aral ng ballet sa abroad? Kuya, basta sabihin mo lang, hindi na ako aalis. Kaya palang ganda ng katawan ni Miss. Sumasayaw din ako. Sana balang araw matuto ako mula sa'yo. Ang baho mo. Saan ka magaling? Ako? Galing ako sa nayon ng Shaoxi. Xiaowu, anong klaseng tao na lang ang nakakapasok sa bahay natin ngayon? Ang baho? Amoy kahirapan mula sa sinapunan? Siya, huwag kang bastos. Kuya, itong mga green tigers na to, nandito lang para akitin ka. Yung mga ganitong babae, dalang medyo maganda sila, gusto na nilang mag-asawa ng mayaman para umasenso. Miss,
Nagkakamali po kayo. Hindi po talaga ko ganun mag-isip. Sino nagsabing kausapin mo ako? Gusto mong matuto ng saya? Karapat-dapat ka ba? Zhang Seisha, sumusobra ka na! Nang-aapi ka ng mahihina. Ganito ba tinuro sa'yo ni Mama at Papa? Ang ingay ninyo. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda mo. Lola, Ano bang nangyayari? Ayos ka lang ba? Lola, bakit pinupuri mo siya? Bitawan mo siya, Lola. Nandito na siya para tikin si Kuya. Yan. Siya ang dapat mong kunin na tagapag-alaga sa iyo, ha? Lola! Bakit siya pa? Pwede naman maghanap ng iba. Jing siya. Ano naman kung kunin ko siya? Anong kinalaman ito sa'yo? Seisha! Hayaan mo siya. Babalik din yon. Natinggas talagang ulo ng batang yon. Ewan ko ba kung bakit siya nagkakaganyan. Ang compatibility rate ni Young Master at Young Miss ay mas mababa kaysa sa karaniwang magkapatid. Shensha, baka nga hindi ka ang tunay kong apo. Iha, kailangan mo ba talaga ng trabaho? Lola! Kailangan ko po talaga ng pera para sa pag-aaral ko. Walang problema. Ako nang bahala sa iyo. Dito ka na lang muna tumira. Ayos lang ba? Ayos ba? Anong ginagawa mo? Bakit lumayas ka? Ma, huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ako. Tsaka, mukhang mabait naman ang lola na amo ko. Magtatrabaho ako para may pangbayad ako sa pag-aaral. At para hindi ka na rin mabigatan. Siguraduhin mo lang na tamang desisyon mo. Kasi kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Dapat, bumalik ka na lang dito. Ma, huwag kang mag-alala. Mabait naman siguro ang anak ng pamilyang Zhang. Anong sabi mo? Pamilyang Zhang? Opo. Umalis ka na dyan. Bakit naman, Ma? Mabait naman sa akin si Lola at Mr. Zhang. Sabi nga niya, nandito lang daw muna ako tumira habang nagtatrabaho ko sa kanila. Pupuntahan kita kapag may oras na ako. Ma, sigurado ka ba? Miss, inuutusan ka na mamaya samahan mo si Young Master sa kanyang celebration dinner. Huwag mong ipahiya ang pamilyang Zhang. Young Master, Ang ganda naman ng kwintas na yan. ang tawag dyan ay ang araw ng liwanag. Ang ibig sabihin yan, magiging maliwanag at matagumpay ang daan ng pagsasayaw. Yan ay binigay kay Mama 3 taon nang nakaraan nung nanalo siya bilang Ballet Queen sa International Contest. Ngayong gabi ay selebrasyon ng pagkatanggap ng kapatid ko sa universidad. Kaya pinahiram ito ni Mama sa kanya. Ganito pala ang itsura ng araw ng liwanag. Nakikita ko lang ito dati sa internet. Mr. Zhang, ang dami yung tiniis at pinagpaguran para makuha ito. Sabi ni Mama, ibibigay niyang kwintas na ito sa susunod na Ballet Queen. Di ba nagsasayaw ka rin? Malay mo, balang araw isusuot mo rin ito. Young Master, huwag niyo po akong lokohin. Makita ko lang ito ng personal. Mas swerte na talaga ako. Liiko, mahilig ka rin naman sa sayo, di ba? Bakit hindi ka mag-perform sa entablado? Andito ang mga guro at eksperto. Tamang-tama, mabibigyan ka ng gabay. Miss, hindi po ako handa. Ano pa bang dapat ay handa? Miss, probinsyanang walang mudo. Tinutulan pang aloko. Ngayon, ipapaya talaga kita.
Sino tong nagtatagong hiyas? Mas magaling pa siyang sumayaw kaysa kay Miss Zhang. Totoo yan. Ang Moscow State Dance Academy. Karapat-dapat lang tanggapin ng dalagang iyan. Kung hindi mo alam, aakalain mong siya talagang anak ni Zhang Renmei. Pinakaaya ko sa lahat. Yung inaagawan ako ng gamit. Maganda nga ang sayaw mo. Pero sayang. Madnalak ako pala. Pati ba naman ang araw ng liwanag ko? Ninakaw mo? Miss, hindi ko po ginawa yon. Hindi raw. Sa lahat ng pumasok sa dressing room, ikaw at ako lang naman. Kung hindi ikaw, sino pa? Ang mga taga-probinsya talaga. Napakababaw ng pagtingin. Xingsha, anong nangyayari dito? Pa, yung kasambahay na yan, hinakaw niyang araw ng liwanag ko? Ayaw pa niyang aminin? Mahalaga ang araw ng liwanag. Iha, bata ka pa. Normal lang magkamali. Ibalik mo na lang ang kwintas at bibigyan kita ng pagkakataong magbagong buhay. Ginang, Miss, hindi ko po talaga ninakaw yon. Kung ayaw yung maniwala sa akin, pwede niyo pa silipin ang CCTV. Hanggang sa huli, hindi pa rin aaminin? Hindi na kailangan ng CCTV. Kung gusto mong patunayan na inosente ka, hubarin mo ang damit mo. Ipakita mo wala kang tinatago. Siya! Sa harap ng maraming tao, kanyin ka sa kapwa mo babae? Yan ba ang asal ng isang binibining may pinag-aralan? Ma, nadala lang si Xingsha. Hindi pa malinaw ang lahat. Huwag tayong maghusga agad. Kuya, ganito na nangyayari. Pinagtatago mo pa rin siya. Ma, pa, simula nang dumating sila Yeiko sa bahay natin, si Kuya parang nababaliw na sa kanya. Pinagalitan na ako na ilang beses dahil sa kanya. Oh yan, ganyan ka ba kumausap sa kapatid mo? Sige na, sige na. Mamaya pagsasabihin kong kuya mo. Pero sa iba, susundin kong gusto mo. Security! Kumilos na kayo! Huwag mo subukan! Ano itong kaguluhan? Nagkakahiya. Xingsha, ano namang kaguluhan ito? Lola, ako ang tunay mo nga po. Hindi mo malang ako tinanong. Agad mo akong sinasabi na i-NRT ako. Siliyo ko naman talaga nagnapa ng kwintas ko. Nagdadahilan pa siya. Lola, hindi ko po ginawa. Sino ang tinatawag mong Lola? Wala ka bang hiya? Ikaw? Xingsha. Bakit mo tinutulong sa Xingsha? Siya po mismo ang nandulas. Ginang, hindi po pwedeng basihan na sinabi lang ni Mes na para parusahan ako. Ang nakita ng mata ko ang totoo. Naniniwala ko kay Xingsha. Hindi ako magpapabaya sa anak ko. Xingsha, may natamaan ba sa'yo? Kung nandito si Mama, maniniwala siya sa akin ng buong puso at ipagtatanggol ako. Lola, hindi mo pa rin ba nakikita kung sino talang gumawa ng gulo? Ma, alam kong maawain ka. Pero ngayon, ang nasaktan si Xingsha. Hindi ko hahayaan na apihin siya ng kahit sino. Tama, si Xingsha ay kayamanan ng buong pamilya. Pero ilagay naman natin ang ating sarili sa kalagayan ng iba. Ang dalagang ito, siguradong mahal na mahal din siya ng mga magulang niya. Ma, pero ikaw naman, masyadong lumang kinakambihan ng iba. Oo nga naman, wala pa naman ang resulta ng pagsusuri. Hindi tayo dapat basta-basta kumampi. Paano kung maling akala lang palang lahat? Iko, Ang sampal na to, ito ang paninindigan ko bilang isang ina. Hindi ko kailanman pahihintulutan na saktan ng anak ko. ganyan kalaki ang reaksyon niya. May tinatago nga siguro. Anong klaseng magulang kaya ang kayang magluwal ng ganitong walang hiya't magnanakaw? Hindi totoo yan. Nangangako ako. Wala talaga akong ginawa. Ang pangako ng mahirap parang tahol ng aso. Walang halaga. Kung talagang wala kang ginawang masama. Eh di patunayan mo mula nga. Ang pagsasabing patunayan mo sa inosente ay isa na may isang malupit na pangalipusta. Oo. Wala akong pera. Oo, mahirap ako. Pero may dangan ako. Ma, kung totoo sinasabi niya, hindi ba kayo nagkukonsensya? Liko. Ngayon mismo, papalasin kita sa bahay ko. Madam, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Ito na po. Pagsusuri? Ma, anong klaseng pagsusuri po ito? Lola, ito ba yung sinasabi ko sa iyo dati? Yung sinabi kong pagsusuri sa antigong gamit? Salamat po, Lola. Hindi. Ito, hindi mo na pwedeng tingnan ngayon. Mamaya na lang sa bahay. Lola, tuloy ako na curious kung ano. Ano ba kasi ito? Hindi pwede.
Lola, batay sa kasalukuyang datos at resulta ng pagsusuri sa DNA, malaki ang posibilidad na si Zhang Renmei at Zhang Xingxia ay 99% na mag-ina sa bihilikal na ugnayan. Lola, ano to? Ano mang kasalanan ko? Bakit mo naisip na hindi akong tunay mong apo? Lola, alam ko nagkamali ako. Simula ngayon, babaguhin ko ng sarili ko. Makikinig ako sa iyo palagi. Lola, huwag mo naman akong talikuran. Lola, Kuya, ayaw na sa akin ni Lola. Anong gagawin ko? Nalilito ka na yata. Inalaga ko si Shengxia nung may 20 taon. Sa tingin mo ba? Kung hindi ko siya anak, hindi ko malalaman. Ma, medyo matigas lang ang ulo ni Shengxia. Pero sa inyo, mahal na mahal niya kayo. Kung ganito ang gagawin niyo, ipat masasaktan siya. Lahat ng ito, hindi ba dahil sa doktor na yon na nagsabi na si Haya at Shengxia ay mababa ang bone marrow match? Talagang walang saysay ito. Sabi ko na nga ba, wala namang dapat gawin. Shengxia, hindi mo naintindihan ng lola mo. Ganun pala. Yung doktor na yon, nakikisaw-saw pa. Kahit ka mag-anak, hindi naman laging tugma ang resulta. Ma, pakiusap. Masaya niyo si Shengxia. Shengxia, lahat ito kasalanan ng lola mo. Kung papatawad mo ako, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Ngayon, ikaw na naman. Lola, alam ko namang hindi mo ko itataboy. At hindi mo ko hayang masaktan. Syempre naman. Lola, yan si Leye ko. Hinako yung kwintas ko. Sinira niya ang graduation party ko. Gusto ko lang po siyang palisin ninyo para matuto siya ng leksyon. Hindi naman yan sobra, di ba? Sige. Lola, kung hindi natin itong malila na maipaliwanag, tumawag na lang tayo ng pulis. Hayatin pulis ang humusga. Ma, mabuti kong naiintindihan mo. Dapat matagal na itong ganito. Anak! Ma! Saan ang galing ang babaeng ito? Parang may masangsang na amoy. Ang anak ko, lumaki na siya. Kasing ganda ko ng kabataan ko. Mukhang pamilyar ang taong ito. Ikaw bang ina ni Leye ko? Magkapares talaga kayo. Kaya palang anak mo yung magnanakaw. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niyang kalokohan. Ma, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong galawin. Ma! Zhang Renmei, lahat ng mga bagay na ninakaw mo sa mga nakaraang taon, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Papalitan ang tunay mong anak para bayaran lahat ng utang mo. Wala ka bang galang? Bakit mo tinitingnan ang mama ko? Ina na magnanakaw. Talaga nga masama. Magnanakaw? Masama? Mag-sorry ka sa mama ko dahil sa sinabi mo ngayon. Ninakaw mo ang gamit ng anak ko, tapos ipapasori mo pa ang anak ko? Leia Wen, matagal natin hindi nagkita. Ngayon, papanuorin mo paano mapayang iyong sariling anak. Pinapalabas na masama itong kabayaran para sa pagtataksil mo sa akin. Mahilig ka pala magnakaw? Dapat ikaw mag-sorry. Hindi ako nagnanakaw. Siya nagmamarinig sa akin. Pati ikaw, pinapapaniwala yung masama ako. Sige, kaya tawag tayo ng pulis. Tama laging ginawa. Hayaan mo sila mag-imbestiga. Malalaman natin kung sinong tama. Tatawag ng pulis? Kapag dumating ang pulis, mas malala ang sitwasyon. Pwede pang mabuking ang pagkakakinala ni Shengxia. Anong silbi ng pagtawag ng pulis? Tanggalin yung damit mo. Ma! Kahit ang nanay niya hindi siya pinapaniwalaan. Siguro mula pagkabata ganito na siya. Hanggang ngayon, nagmamatigas pa. Walang pag-asa babae ito. Tita, alam mo bang sinasabi mo? Ikaw, sino ka? Ikaw yung anak ng Zhang family, di ba? Yung half-dead na anak, Zhang Haoyang, tama? Kung paano ko palaki ng anak ko, wala kang pakialam. Paano ba ito? Ganito bang klase ng ina? Walang pakialam sa katotohanan, nakikinig ka sa ibang tao at sinisisi mo ang anak mo? Kuya, sinong tinutukoy mong ibang tao? Mukhang na-inlove ka na sa babaeng ito. Leye ko. Nandito ng nanay mo. Ano to bang hinihintay mo?
Hindi ako magnanakaw. Hindi ako maghuhubad. Huwag mong ipilit. Hindi ka maghuhubad? Tutulungan kita. Ma! Ikaw ang nanay ko. Bakit pati ikaw? Hindi mo ko pinaniniwalaan. Ba't ang ginagawa mong kahingian? Hindi ko na kayang maging ina mo. Sige. Kung ito lang paraan para maniwala ka, maghuhubad na ako. Iko! Sir, gusto kong patunayan sa mama ko na hindi ko ninakaw. Hindi ko siya pahihiyain. Renme, baka nga sumusobra na tayo. Tama na! Ang puso ng kwintas! Kita mo? Siyang magnanakaw! Puso ng araw. Ikaw, pinalakad mo ako sa mga damit na inihanda mo. Innocent ako sa kasalanan na hindi ko ginawa. Tigas talaga ng ulo mo, ha? Isang mayamang batang babae. Inakusahan mong kinuha ang mahal na kwintas. Isa kang katulong. Mag-sorry ka na agad. Huwag mo akong isama. Hindi ko na kayo mapahiya pa. Liig ko. Ngayon, may pruweba na. Ano pang sasalihin mo? Kahit ang nanay mo, inamin na. Mukhang hindi ka na tama sa pagkatao. Naniniwala ako sa'yo. Kuya! Ano na yan? Ipagtatanggol mo pa ang magnanakaw na ito? Mag-sorry ka na agad. O kung hindi, babalayin kong mga binti mo para hindi ka na makagalaw. Wala ka ng tsansang sumayaw. Bakit mo pinapayagan na ako sa anak ko? Ako at siya. Sinasabi ng tunay mong anak. Nagnakaw ka, pinahiyang pamilya ko. Tapos ikaw pang may gana magreklamo. Hindi kita pa patahimikin. Puro mga baliw. Butler, palabasin niyo sila. Wala akong kasalanan. Hindi ko amin na hindi ko kasalanan. Ma, gusto ko sanang tanungin ka noon pa. Ang pagsayaw, hindi ba't itong pangarap mo? Bakit gano'n ang galit mo sa sayaw? Bakit ako kinaiinisan? Ano kinagkakatakutan mo? Ano mang dahilan? Sandali! Ikaw ba? Ikaw ba si Li Shuwei? Ano? Li Shuwei? Bakit ka naging ganyan? Li Mei, sino si Li Shuwei? Tanongin ang manugang mo. Ma, siya ang naging kasintahan ko bago ko makilala si Limei. Ano? Nagkakatuwa naman at naalala mo pa ako. Zhang Rinmei, ilang taon na pala. Hindi ka pa ba nagsisawa bilang mistress? Li Shuwei, ganyan ka lang ba? Pinubuhay mo sarili mong kasinungalingan? Nakakatawa naman. Isa ka sa mga sikat sa cultural group. Dati, isang importanteng miyembro. Ngayon, ganito na lang ang nangyari sa'yo? Nakakatawa talaga. Li Shuwei, ang katotohanan ay alam ng lahat. Alam mo kung anong ginawa mo. Ikaw ang nakakaalam. Huwag mo kong pilitin. Sasabihin ko lahat ng lihim mo. Papakita ko sa lahat. Ipapakita ko sa anak mo kung gaano ka kasama. Masama? Lahat ng ito, hindi ba dahil sa'yo? Huwag kang mapagpangka. Sino ba? Ang dating humigas sa mga braso ko at nagsabi ang mga binti ko ang pinakamagandang binti sa mundo. Nagsabi pa siya na nga ako ang tanging swan, walang kapantay. Nagsabi pa siyang papakasalan ako. Sino sa atin? Nang matapos mapagkita si Zhang Rinmei, hanggang bago. Kaya pala si Mama ay nasaktan ng sobra, kaya hindi na niya nais pag-usapan ang anumang may kinalaman sa sayaw. Li Shuwei, tama na! Zhang Rinmei, akala mo ba na nanalo ka na sa mga taon ng mga pangyayaring ito? Naisip ko nang mabuti. Si Yawen, hindi ako minahal niya, pero hindi rin ikaw. Ang minahal niya ay ang sona na sa kanyang imahinasyon. Tumahimik ka! Iko,
Para sa ganitong ina, talaga bang karapat-dapat sa'yo? Liu Yawen, kung alam mo ikaw ay kumakalabang para sa anak niyo ni Zhang Rinmei, paano ko ba dapat maramdaman? Hindi ba't dati pang namatay ang anak mo? Hindi niya pwedeng malaman na si Lieko ay anak niya. Kung hindi, sa ugali niya, sigurado akong maghahanap siya ng paraan. Ano bang klase yung utak mo? Si Lieko ay nabuo lang nung nagkatuwan ako sa hangan na tao sa bayo ng ward ako. Isa siyang aksidente. Kailangan mo talaga sabihin mo sa lahat ng tao na ang aking kapanganakan ay isang pagkakamali. Totoo ba talaga? Oo. Ang iyong kapanganakan talaga ay isang pagkakamali. Mas mabuti pang malaman mo agad. Li Shuwei, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Li Shuwei, agad-agad ngayon din. Kasama ang anak mo. Lumayas na kayo dito. Gusto ko kayo ikahiya lahat. Lahat kayo! Zhang Rinmei, gusto mo bang pakinggan kung paano ko minahal ang asawa mo noon sa kama at paano niya ako inaalagaan? Anong klaseng tao ka? Nalagkas ng kapamray ng mama ko? Shinsia! Anong klaseng tao ka? Nalagkas ng kapamray ng mama ko? Shinsha, ako ang nanay mo. Huwag mong galawin ang mama ko. Ginang, miss. Papalitan kong mama ko. Magsusuri ko para sa kanya. Talaga namang isang napakabait na anak ka? Ang mama mo, halos sumbaron ka na at ikaw pa nagtatanggol sa kanya? Sige, Leiko, susundin kita. Ngayon, magluhod ka at mag-sorry. At matatapos ka ng lahat ng ito. Ang tungkol sa Artabasan, hindi ko na rin sasali. Ano na? Iko, tara na. Kuya, kung ililigtas mo siya ngayon, agad akong tatawag ng pulis. Isusumbong ko sa kanila ang kanyang pagnanakaw at ang pananakit nila sa mama ko. Zansay siya! Lumaki tayong magkasama. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong dahilan mo. Alam ko ang iniisip mo. Sabihin mo nga, ano sa tingin mong iniisip ko? At para saan ko ito ginagawa? Ikinakainis mo siya dahil mula siya sa probinsya. At naiinggit ka dahil mas magaling siyang sumayaw kaysa sa'yo. Ang aking mabait na kuya, wala kang alam. Agad mong pasini at humingi ng tawad sa mess. Ma, ginawa ko ng lahat para sa'yo. Tapos ngayon, ikaw pang makikigulo sa kanya. Ganon lang ako kasinungaling. Huwag mo nang isipin yan. Tara na. Tingnan mo, ang kuya ko, sinapanta na siya ng babaeng ito na hindi niya alam kung anong tama o mali. Sige, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ma, pa, lola. Kung hindi kayo papayag kay Liyo ko para mag-alaga sa akin, hindi na ako iinom ng gamot ko. Ginoo, huwag mong gawing birong yung katawan dahil sa akin. Hindi ko ito biro. Liiko, hindi mo naman siguro ginagawa ito ng ganito. Ganito ba tayo tinatrato nila? Minsan ba nagdudulog ka ba ng kahiyan sa sarili mo? Liyo, gusto mo ba? Ginang, hindi maganda. Pinapalibutan ng mga reporters ang banquet hall. May mga balita pong nagsasabi ng mga panahon ngayon toward na provincial dance theater na si Xiaoyi at Yawen. Totoo ba ito? Nabuhay siya ng mahirap. Pakiramdam mo ba ay kasalanan mo ito? Ay sasali sa isang kompetisyon ng Mass Dance Queen. Nag-aalala ka ba na iyong mga chismis ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kanya? Security! Security! Ma, bilis! Mag-isip ka ng paraan! Iha, kayo ng nanay mo, magtungo sa media at ipalawan ang katotohanan. Dinawal ang mga nangyari. Maaari kong kalimutan na lang at bibigyan ko kayo ng 100,000. 100,000? Anong magagawa ng 100,000? Gusto ko na 1,000,000. Lishue, huwag mong gawing sobra. Sasabihin ko na sa mga reporters. Naaalala ko nung ipinasya mong makipaghiwalay sa akin para kay Zhang Rinmei. Hindi mo ako inisip. Kinuha mo aking laban na walang pahintulot. Tinalo kita para sa walang kahiyang babae. Papalabas ko sa lahat ng tao na ikaw ay isang walang kaluluwa. Taong walang hiya. Yawen, anong ibig mong sabihin sa pagkuha ng dugo? Totoo ba ang sinasabi niya? Wag! Wag! Ah! $1,000,000 ba? Sige, ibibigay ko sa'yo.
Rinme, siya ay nagsisinungaling at naghihingi ng pera. Mag-ulat tayo sa mga pulis. Pero hindi alintana ng medyang katotohanan. At saka, kung isasama pa natin si Shang-Chi sa gulo na ito, anong gagawin natin? Pero kailangan mo maghintay na isang buwan kapag tahimik ng opinion ng mga tao. Saka kita matutulungan. Kung magkakaroon ako ng perang ito, hindi ko na kailangan magtrabaho at magkakabayad pa ako ng tuition. Lee Shuwei, simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Kung gagawin mo pa ito muli, hindi ko titigilan hanggat hindi kita mapapaamo. Mga baliw, kunin mo ang pera at umalis na agad. Dahil sa inyo, ang aking graduation party ay nag-iisang malaking biro. Anong tinitingnan mo? Anong klaseng tingin yan? Hindi mo ba ako narinig? Umalis ka na! Tara na. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Ginoo, pasensya na. Walang anuman. Sana hindi mo pagsisisihan ang pinili mo ngayon.